Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. At naabutan nga po namin sila Clarissa at ang kanyang mga kapatid na kumukuha ng kahoy para meron po silang panggatong sa kanilang bahay. Sen, good morning po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back. At nagbalik na nga po kami dito sa Davao. At nandito kami ngayon kay na Clarissa dahil tulad nung sinabi namin noong last na punta namin ngayong February 4 kami mag-uusap-usap ng kanyang pamilya. So ngayon tingnan po natin kung mababago ba natin ang desisyon ng kanyang mga magulang, ng kanyang lolo at nung mapapangasawa ni Clarissa. Tara po. Bugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Banyak pa magdaho pa ng pang importante sila. Talagang ito sa ating pamilya sa atin. Hello, Tay.
Good morning. Okay, ito po ang tatay ni Clarissa. Oh, nagiba na yung bahay niyo dito. Siya po si Tatay Pilais, ang tatay ni Clarissa. 40 anyos, halos magkakaedad lang tayo. Kaya pala medyo bata-bata ka pa eh. Pila edad mo nagminyo, tay? Ha? Pila edad ka nagminyo? Kuan. Kapin, 29. 29? Pila edad daw nimo nagminyo gyud? Ako nakaminyo ko. Kaminyo. 29. Kuan, ikadwa nga, asawa na ko. Nakadalawang asawa ka na. Kadwa ko nakaminyo. Oo nga, base kasi dun sa istorya ni Clarissa, madami silang magkakapatid. So ngayon tayo, wala ka ng asawa. Ha? Wala ka ng asawa ngayon. Bisaya. Wala kay asawa karon? Ha? Wala kay asawa? Na, karon, Mm-mm. wala na. Wala na. Okay. Ano pong trabaho mo, tay? Unsa imong trabaho? Kuan, kaa. Parang kapgo. Parang kapko. Okay. Magkano po ba yung sinusweldo ng kapko? Pilay sweldo. 165. 6.5 a month. 6.5 a month. Okay. So, hindi napagkakasya ba yung sweldo sa pamilya? Sakto ra ang sweldo sa panginahanglan sa pamilya. Asa? Sakto ra ang imong sweldo. Maigo ra ba daw? Maigo ra, makaigo ra sa pangkinahanglan sa mga bata. Kuan. Dapat na sa akong sweldo na. Tipid-tipid lang. Tipid-tipid lang. Okay, so, yun tayo kaya kami na parito kasi para mapag-usapan nga natin yung regarding kay Clarissa, no? Sulti mo, day. Mao nga anime diri kay para maistoryahan tong kuan kay Clarissa. Ano po, kasi... Ako. Gusto ko maka-eskwela sa Risa. Pero Okay. tira sa sakit sa Davao. Davao. Oo. Opo. Pero yung dad dito sa Manila. So, kuan sir, kung panangutan mo duty ko, may atiman sa manghod. Okay. Regarding naman po, mamaya pag-usapan po natin yon. Kasi, aalamin po muna namin kung, dahil nasabi nyo nga po, ito dilinawin ko lamang, si Clarissa po ba ay nag-asawa na talaga? Gusto lang na mumibalaan kung si Clarissa nagbinyo ano ba jud? Kuan. Sir sa iya man kuan. Kanang kuan chip. Ako. Gusto ko gid. Si Clarissa nagbinyo na wala pa. Wala. Buya. Wala. Wala may buti. Yan ang kuan. Wala ang buya pa. Wala pa siya naminyo. Dili, nakaminyo na pero nagkauyab sila. Nagkauyab sila dayon nagbinyo. Oo. Kung napamalay, ayan na. Pero nagkajowa tapos namanhikan. Namanhi ka na. Ang yung lalaki. Oo. Okay. Namanhi ka na ang lalaki. Tanong mo nga kung talagang nagsama na sila. Nag-ipon na jud sila. ipon. So, nagsama na. Okay. Ang ano kasi namin doon tay, kaya kami nandito para matulungan nga si Clarissa. Just in case po na malaman namin yung totoo kung totoo bang nag-asawa o hindi. Sabi niyo po nag-asawa, nag-ano na, di ba? Nagpisa na. So, mahirap para sa amin na baka hindi na natin mapaghiwalay. At masakit din syempre sa part ng lalaki at sa part ni Clarissa kung paghihiwalayan sila. Although nasabi sa amin ni Clarissa dati na may nasabi siya sa amin na sa amin na lang po yun na ganon, baka dun sa side ng lalaki mahirap. Kaya nandito kami. And syempre yung sponsor natin, kung willing pa siyang tumulong, kung may asawa na ito na magtutuloy sa pag-aaral or hindi niya masuportahan dahil ang gusto niya yung walang asawa. Hindi na
ninyo, kumbaga. Nga himi dire kay gusto na mo balaan kay kung nag-asawa na ba jud si Clarissa kay naamang gud siya gusto mo tabang para si Clarissa maka-eskwela, pero ang gusto sa mutabang katong dalaga pa jud wala pa nagminyo karon. Gusto po na mo kwaon ang side sa katong mutabang kung okay lang ba sa iya nga ang sitwasyon kay lisod man gud kung ingana ang nasabutan nagminyo na si Clarissa na pamalayan na lisod na sila ipalagyo kay masakitan po si Clarissa pati ang iyang uyab or katipon masakitan po kung ipalagyo na to kay muskwila si Clarissa. Pero ang problema lang, sir, ma'am, problema. Kaya wala ka nakaparehag prinsipyo. Nga, ang prinsipyo sa Matigsalog, lahi po. Ang prinsipyo sa Bisaya, lahi. Simo na ang usa ka problema. Pananglitan, kung ana ang purpose ana. So, maproblemahan ko. Kung unsay himuon sa lalaki, katong ugangan. So, ako, maminaw ko sa ugangan. Pero ako, sugot ko, pero ang problema, ang pamilya. Okay, Paul, dito ka. Ano sabi niya, Paul? Sabi niya, papayag daw siya magkapag-aral si Clarissa. Pero yung problema daw is yung side ng lalaki. Kung anong mas mabuti daw nga nandito yung biyanan ni Clarissa at saka yung mapapangasawa niya para kung ano yung plano para sa kanila, kung papayag ba daw. Pero siya papayag talaga siya. Pero kailangan kausapin yung side ng lalaki kasi iba yung kultura nila sa Bisaya. Okay. Yung regarding sa kultura, nirerespeto naman natin yung kultura nila. So, yung kultura kasi talaga nila medyo malalim yun eh. Kahit sabihin natin na sa ngayon, wala na yun eh. Di ba, pinagbabawalan na yun. Kaso, yung kultura talaga nila, yung prinsipyo nila, yun. Tapos, matutulad talaga tayo kay Mylene. Dahil yung lalaki siguro nakapamanhi ka na, nakapagbigay na ng mga yun, may kapalit yun. Kasi sa kultura nila, no? Hindi pwedeng anuhin yun, kumbaga hindi pwedeng baliin kasi kultura nila yun at nirespeto po natin yun. Ngayon, ano man po yung mapag-usapan natin mamaya, so ipabahagi natin at kung ano yung mapagkasunduan, titingnan natin para mas maintindihan din ng mga manunod na hindi po ganun kadali na mapaghiwalay ang dalawa, lalo't po at mayroong involved na sa kultura nila. Tay, ang gagawin natin, kakausapin natin lahat. Nandyan ba yung biyanan? Papunta. Tsaka yung lolo, both parties, para magkalinawan tayong lahat bago tayo magdesisyon. Gusto na mo nga maistorya gitanan para magkasinabot, maistoryahan og maayo kung unsa gyud masabutan, unsay gusto nila, gusto pud nimo, kanang hapsay ang panag-istorya na. Okay. Sige po. Antayin lang po natin yung pamilya na dumating. Mag-uusap-usap po kami.
So dito naman tayo ngayon kay Clarissa, mga kababayan. Kamusta ka, Clarissa? Okay. Okay, nakita ka namin kanina, nangangahoy ka. So yun yung ginagawa mo palagi? Okay. So ikaw talaga yung nangangahoy? At kasama mo yung mga kapatid mo? Okay. So kaya kami nandito para nga mapag-usapan na natin yung mga bagay-bagay. Tatanungin kita, bago tayo magtipon, mag-usap-usap, gusto mo ba talagang mag-asawa na o hindi? Bisaya, day. So may gusto din mo mag-minion or di ba? Gusto mo. Gusto mo na magminyo? Nang marinig ko ang kanyang naging desisyon, nakaramdam ako ng pagkadismaya at lungkot. Dahil hindi ko inaasahan na ganun ang kanyang magiging sagot. So gusto mo nang mag-asawa? Lilinawin ko ha? Gusto mo nang mag-asawa? Magminyo? Opo. Okay. So ibig sabihin, talagang kayo nung lalaki nagsasama na. Mag-ipon na mo sa lalaki. Ang ano niya, ang kunaning ang ipon na mo sa lalaki. Gusto na ka mag-ipon na mo sa lalaki. Gusto na mo magkuyog sa kabalay. Gusto na ka mag-mini. Nag-ipon na ba daw mo sa lalaki? Gusto na ka mag... Kasi kung mag-mini na, mag-ipon na yun mo na. Wala na kayo naman. Gusto na kung giklarohon lang niya kung ganahan na ba jud ka nga mag-mini na gud. Ibig sabihin, mag-mini mo, magkuyog na mo sa lalaki, mag-ipon na mo. Ang sagot mo sa akin kanina, oo. Baka hindi mo lang naintindihan eh. Gusto mo na talagang mag-asawa? Kasi wala ka kasabot. Nakasabot kasi ang gisingon. Ganahan na ka mag-asawa. Okay. So, kasi last time nakausap natin siya ay ayaw niyang mag-asawa, gusto pa niyang mag-aral. So ngayon na malinaw na ito, ha? Tanungin mo ulit siya. Usbo na mo pangutana, ha? Ganahan na jud ka magminyo, di na ka ganahan mo eskwela. Ganan man ko ma-eskwela. Ganahan ka mo eskwela pero magminyo, ipon jud mo. Okay. Gusto siya mag-eskwela pero Oo, gusto niyang mag-aral pero may asawa pa rin siya. So, kumbaga dalawa na yung ano niya eh. Mag-asawa siya pero may asawa siya. Ay, mag-asawa siya pero mag-aaral pa rin siya. Okay. So, ibig sabihin, hindi na namin kayo mapaghihiwalay. hindi rin na mo pwedeng bulagon. Kasi kausap ko yung tatay mo, gusto ka nga niya mapag-aral at wala ding maano yung parents mo nga kasi desisyon nila yun eh. So, mahihirapan yung parents mo na makapag-desisyon ulit ng mga ganon dahil sa kultura nga. Kaya namin nililinaw sa iyo ngayon para hindi na kami dumating sa punto na mag-uusap-usap tayo. Ano? Sa iyo na mismo nang galing na gusto mo na talagang mag-asawa. Sa mo na mismo gikan nga gusto na yung magminyo dyan. Gusto na ka mag-asawa. Para di na tayo mag-meeting-meeting, di na tayo mag-storyahanay sa mga sa imong ginikanan sa lalaki. Diri pa lang mismo, mabalaan na namo, may bawaan na namo nga ikaw mismo gusto na ka mag-asawa. Tama? Ha? Gusto na ka mag-asawa. Okay. Sige, malinaw po yun mga kababayan. At pagka mag-alala na naintindihan namin, siguro dahil yung lalaki ay nagsama na nga sila, dito na, naghahanap po na siguro para sa kanila. At mahirap nga din, siguro mahal mo na siya, no? Mahal mo na siya? Oh, ayun. Nagugma na kaniya? Kahit na sinabi natin kasunduan lang yung ano, pero mahal na niya at hindi niya na pwedeng
iwanan yung lalaki, kaya gano'n. So, malinaw. So, siguro naguguluhan ka lang nung last time na pumunta kami, no? And again, kaya namin ito ginagawa kasi gusto naming makatulong para sa iyo kapag eskwela ka. Okay, ganito kasi yung Clarissa. Kapag nag-asawa ka, yung responsibilidad mo bilang may asawa, diba, mayroon ka pang mga kapatid na alagaan, tapos may asawa ka. Yung pag-aaral mo, pwede ka naman talagang magtuloy ng pag-aaral. Pero once na nagkaroon ka ng anak, magiging priority mo yung bata. Pwede mong maiwanan yung pag-aaral kasi mayroon ka ng anak. Normal na naman, eskwela, magninyo mo, eskwela ka. Pwede pa, kaya pa na siya. Pero once na mabuntis ka, magkaanak ka, ang imong prioridad ato na gusto ng anak. So posible nga maundang na kag-eskwela ato na kasi ng anak. Ganan ka na. Kaya kaya nga ni mag-ipon, mabuntis ka. Kaya mag-asawa naman yun. Ready na ba kang mabuntis? Hindi pa. Okay, so yung may papayo ko na lang sa'yo, Clarissa, huwag ka munang magpapabuntis, no? Kung priority mo yung pag-aaral, kahit may asawa ka, priority mo yung pag-aaral mo. Pero huwag mong papabayaan ang mga kapatid mo rin, saka yung asawa, kasi responsibilidad ng isang may asawa maging okay rin sa kanyang asawa. Diba? Yung case-to-case scenario kasi, possible na hindi mo maituloy yung pag-aaral mo hanggang kolehiyo. Pwede kang mag-aral dahil pag-aaralin ka naman ng iyong asawa, kung tutulong siya, mas maganda. Pero hindi naman sa, kumbaga, hinusgahan natin siya na na baka hindi mangyari, no? Pero wala na kaming magagawa kasi desisyon mo na yan eh. Ikaw na talaga yung magdidesisyon yan para sa sarili mo, hindi na kami. So kaya kami nandito lang para lang maayos namin sana, kumbaga, makuha ka namin, hindi para dalhin ka sa Manila. Yung pag-aaral mo, kung wala kang asawa, dito ka pa rin mag-aaral, susuportahan ka. Pero dahil pinili mo na yung pag-aasawa, wala na tayong doon. Kumbaga, clear na sa amin, no? So again, kaya namin to ginagawa para makatulong sa'yo, ha? Kasi yung pag-aaral kasi long investment yon. Kumbaga yung ROI o yung return of investment, pag nakatapos ka na ng pag-aaral, doon magiging lahat. Yung makatulong ka sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, makapagtrabaho ka ng maayos, mabibigyan mo sila ng magandang buhay. Yun yung point namin, makatulong, no? Pero tingnan natin, usapin ko ang sponsor kung willing pa siya, kasi medyo strict yung ating sponsor, hindi ko muna siya papangalanan, strict siya, so talagang ang niya talaga, kasi nga tumutulong siya, gusto niya matulungan yung bata na makapag-aral, pero walang boyfriend, walang walang something, yun yung gusto niya, no? Meron na rin kami isang bata na tutulungan sana, kaya lang nag-asawa rin, mas pinili yung pag-asawa. So hindi na namin tinuloy at ganun. So sa case mo naman, pinili mo yung bagay na yan, so wala na kaming magagawa kasi decision mo na. Sa sitwasyon ni mo ron, nag-desisyon naman ka nga magminyo na ka, mag-asawa na ka, wala na may mahimuan na. Ning ari me, dili tungod kay ang amo pag-ari para matabangan ka, no? Para maka-eskwela ka. Kaya nga tong sponsor gusto nga maka-eskwela ka nga. Ikaw, single, wala kay bana, wala. Ano ba, para makatiwas o mag-eskwela natin college. Yan ka na kayo, decision man mo nga magninyo na ng job ka. Wala na may mahimo. Pero nga mo na lang pangakuan nyo. Imong alagaan imong mga igsuon, di mo pasakdan. Ug imong bana, kasi imong sipin na naman kay bana. Nya, kung mabuntis ka na kay bata, di naman na, malisod naman na. Diba? So wala na kaming magagawa kasi mahirap naman na yung bana mo tapos kami yung magiging dahilan para mapaghiwalay kayo.
kung ayaw naman ng both parties, di ba? So parang ginawa namin na kami naging kontrabida na mapaghiwalay kayo. Kaya ang gusto po namin doon, malaman yung katotohanan na sila ay legal natin mapagsisiperate kung wala pa talagang pagsasama. So malinaw sa amin na nagsama na kayo, ayaw mong maghiwalay kayo, kaya yun yung igagalang at irerespeto natin. Ano? And syempre, yung mga nanonood sa atin, respeto na lang din po natin sila kasi yun yung kultura nila, inususundin natin at mahal niya yung lalaki, so mahirap naman kung paghiwalayin nga natin. No? So, mamaya kausapin na lang din natin dahil pinatawag naman namin para magkaroon lang din kami ng understanding para maipaliwanag namin sa kanila yung pakay natin and hindi naman masira no, yung relasyon nila. Okay? Sige. Respeto namin yung desisyon mo ha. Okay? Pero again, titingnan namin kung paano ko i-depend sa sponsor, kung masusuportahan ka sa pag-aaral mo kahit na may asawa ka. Ha? Sa'yo. Ito si Maylin, lumad ito, nasa sa Manila na siya ngayon. Nag-aaral. Oh, dalawa yan sila, si Ninita at saka si Maylin. Yan sila. Oh. Katulad mo yan. Pero napaghiwalay namin. Pero hindi kami kontrabida. Yun naman, yung case nila talagang hindi pa naman sila nagsasama. So, pinilit lang namin talaga siyang makuha kasi wala pang pagsasamang nagagawa at ayaw ng bata. Ayaw niya magkasama. O, sa case mo naman, hindi mo naman ayaw. Kaya, hindi kami kontrabida. Gusto mo yan eh. Diba? So sa amin, ang kinukuha talaga namin, yung bata na ayaw mag-asawa at gustong mag-aral, kukunin namin. So sa case mo naman, pwede ka namang hindi namin kunin kung wala kang asawa at priority mo yung pag-aaral. Kahit dito ka mag-aral, okay lang, susuportahan. Kasi mayroon kaming mga scholar katulad ni Mia, ni Russell, si Judy Ann, nakatutubo na dito pa rin nag-aaral sa Davao. Yun mga wala pang asawa. Mayroon pa kaming mag-ina, 3 sila na lumad, dinala namin sa Luzon, nasa Abra, pinag-aaral yun ni Tita Pibilab. Kuyog yung mga eskwela po yun. Eskwela. Nandun na sila ngayon, mag-iisang taon na. Yun. Hindi na, kaya namin sinasabi yan sa'yo kasi yun yung kumbaga para ma-encourage ka. Kasi baka inisip niya. Baka kasi iniisip mo kukunin ka namin. Siya. Tapos kung ano ang gawin namin sa'yo, hindi. Lahat yan naka-documents, legal. Pati nga ang pag-alis mo dito. Kung if ever ha, kung halimbawa pinili mong pumunta ng Maynila or dahil, yun lang, if ever lang yun kasi ayaw naman ng parents mo din, nakausap po kanina ayaw. Legal yun. May DSWD, lahat papipirmahan. Dadaan kami sa matinding pagsubok din. Yung ginagawa namin, hindi rin biro. Pero hindi kami nagrereklamo yung pagod, yung pagpunta dito. Kasi gusto namin makatulong. So, para lang ma-visualize mo ba? Para lang makita niyo mo ang mga gibuhat sa katong mga lumad nga gusto mo eskwela. Kaya sa ni Maylin, nga hindi pa siya gusto wag ninyo gunagon siya maka-eskwela. Tabangan na mo nga gigimog proseso sa kanang gobyerno nami mga papeles nga pirmahan mga nadadun mo dito. Pero imong case naman pwede ra makagdinhi sa eskwela kay naman may migi pang tabangan dinhi nga mga scholar pod nga mga lumad nga naa diri nag-eskwela naa diha sa Tapak naa diri sa dinhi ra sa Davao. Nakaskwela sila pero gusto sila mag-eskwela lang dili sila magminyo. At na-experience din nila mapunta ng Manila, mapunta ng Davao City. Kung ano yung ibang hindi nyo nakikita dito, dinadala namin sila doon para na-experience din nila. Diba? Pero sa tulad mo ngayon, mahirap na yun. No? Pasensya ka na ha. Pero kung nakilala ka namin siguro ng maaga, baka sakali natin nagawa ng paraan. Pero ngayon, hindi na tayo makakaalis doon. Kaya kakausapin na lang natin yung both parties. Ah, okay. Pwede po tayong mag-usap? Pwede. Ah, pwede.
Asa tayo? Dito na lang sa kuan. Tay, asan si Kuan? Si Ama. Si Clarissa. Si Teresa. Ito na pala. O tara. Halika. Nagkaka eh. Ang laki. Ba't nandito na yung Ichabelita? Ha? Ay, di ba ito yun? Yung tinbas man sir. Halika na. Ano ang pangalan na ni Ichabelita? Si Herlin. Ha? Hailin? Nalimutan ko na yung nanay niya. Halika na. Halika na. Saan? Tamag, ano? Dito sa puno ng santol. Ay, di joke lang. Joke lang. Masayahin pala itong nanay niya eh. Sa anak mo ba? Yung lalaki? Oo, asa man. Nabiyakit siguro. Oh, waro na. Hindi pa, wala mo ito na. Halika na. Signara din. Siyahin ko. Oo, masayahin pala itong nanay. Mas matanda pa ako. Pila edad mo, Nay? 50 na. 50 ka na? Oo, 50 na. 50 ka na? Parang bata ka pa. Ay, tungod kay abtit naglakaw-lakaw. Di, Bata pa. maunang, Sure, 50. Tanggalin mo ang kalo. dagan uban. Waro man. Di, pandot-dot sa bata. Pandut-tut. Oo. Okay. 50 na daw siya, pero murag, no? Bata pa nga. Bata ka. Nakabutang mirid kung tarak namo. Dito. Nakakabata siguro yung pagmamama, no? Oo, bata ko pa. Bata ka pa. Oo. Nagmama ka na. Oo. Pila edad nagminyo? Mga kuan, 15. 15? Oo, nakaminyo. Sana pala 15 nag-asawa na ako. Joke lang. Oo. Ito na madaming mga marites. Halika na. Tawa na. Gusto ko nanay niya, masiyahin. Masiyahin yung nanay niya, no? Oo. Medyo pagkamukha kami eh. Sa ilong. Okay. Tay, upo ka tay. Dito mo. Antayin pa natin si Lolo? Andiyan na pala si Lolo. Ito pala yung Lolo. Kanina. Sige po, upo ka dyan. O dito, tabi ka kay Kuan. Kita ba dahil lahat? Ayan, sige. Alala lang po ako, kami po ang Team Pugong Biyahero. Okay, namit na naman namin si Dato, sila. Si Nanay, ngayon lang namin to nakilala. Ano nga pangalan mo, Nay? Analisa. Analisa, si Tatay. Nakilala na namin kanina. Si Lola po, anong pangalan? Armando Lenotubad. Armando. Okay. So, kaya po kami nandito. So, hindi na natin ito papahapain. So, kaya po kami nandito dahil gusto lang namin sana na makiusap. Paul, dito ka. Dali mo yung lusong para may upuan ka. Para meron tayong translator. Ayan. Okay. Kaya po kami nandito, makikiusap sana kami, no? Tungkol nga po ito sa dalawa, kay Clarissa. Maong anhimi dire kay naon tami ihangyo. Mahitungod kang Clarissa. Okay. Gusto po sana namin na baka kasi lumabas na kontrabida kami talaga eh. So, ang ano namin doon, kung nalaman namin si Clarissa na hindi pa talaga sila nagsasama, nagmiminyo, or yun nga, nagsasama, makikiusap sana kami na mapaghiwalay sila. Pero nalaman namin na nagsasama na po at gusto na rin ni Clarissa na mag-asawa, kaya okay na po sa amin. So, hindi na namin po yun paplanuhin na paghiwalayin sila. Kasi po, siya na po mismo ang nagsabi sa amin kanina na ayaw niya nang maghiwalay silang dalawa. Kita. Ang mahitungod kay Clarissa, ay gusto kong tanamo siya nga tabangan maong to'y purpose namo. Kung naibalaan pa namo nga wala pa siya nagminyo,
karon kay nagminyo naman si Clarissa, ang gusto na po niya nga magminyo. Wala na may mahimo ana. Good. Okay? So, lilinawin lang po namin sa inyo na hindi po kami naparito para maging kontrabida nila at paghiwalayan sila. Ang purpose po namin, kaya namin sana ganun ang gagawin, mapag-aral ang bata, magkaroon po siya ng magandang edukasyon, mapag-aral siya high school hanggang kolehiyo, hantod magkaroon siya ng trabaho. Pero dahil hindi na po namin sila mapaghihiwalay, yung pangarap po ng bata, baka hindi na po namin maibigay dahil yung sponsor po namin very strict kung papayag pa ba siya na kahit na may asawa na ito, ay magtutuloy pa rin siya sa pag-sponsor. Unang-una, kapag ang bata po ay may asawa na, syempre yung priority nito yung bago niyang pamilya. Na kapag nabuntis siya at nagkaasawa, ay nagkaanak, priority niyo yung bata at possible na maiwanan yung pag-aaral. Karon kay naibalaan naman namo nga nagminyo na gid si Clarissa. So dili na namo sila bulagon. Kay gusto naman sila nga magminyo o si Clarissa nga magminyo. Pangutanon na po to namo ang gusto nga mo tabang siya mo sponsor. Kung okay lang ba sa iya ha. Kay stricto man gud to. Ang gusto man gud niya daghan na siya natabangan, ang gusto niya katong yung dalaga jud na wala pa gyud nagminyo. Oh, yeah. Okay, ang pagminyo man gud na moabot na man gud ng mga obligasyon. Manganak na nanay yatiman nun ng pamilya, ang anak, ang bana. So dili na gid makahigayon nga makapadayon siya eskwela kay busy naman siya sa kaminyo. Na may anak. So yun lang po yung purpose namin. So again, hindi po kami kumukontra, no? Nirespeto po namin yung kultura niyo dahil yun naman po ang kultura ninyo. Nagbaka sakali lang po kami na possible. Kasi may case na katulad po niya na nasave namin, nakuha namin, nadala sa Manila, na pag-aral doon, nakabalik ulit dito, bumalik ulit doon. Kaya patuloy na nag-aaral. Pero kung halimbawa naman po nakuha namin siya, kung gusto niya dito mag-aral, dito rin siya mag-aaral. Hindi namin dadalhin sa Manila kung ayaw naman niya. May ganun po kami. Kasi ilan na po yung scholar namin na lumad. Mayroon sa Tapak, mayroon sa Agusan, mayroon kami dito sa Pakibato. Na mga lumad yung aming pinag-aaral. Ano po? Pero again, hindi kami kumukontra sa inyo ha. At pasensya na Clarissa. Ano pangalan mo? Christian, pasensya na ha. Hindi namin kayo balak paghiwalayin. Ha? At kung ano man yung desisyon ninyo na magsama kayo, nirespeto namin kasi buhay nyo yan. Nanay, hindi namin kinukuha ha. Hindi namin siya kinukuha. Harap si Dato, kayong lahat, Lolo, hindi po kami kumukontra doon. Respeto po namin ha. At yun lang, para matapos yung pag-uusap natin, wala kaming anumang hangarin na masama. Gusto lang naming mapabuti po siya. Okay? Sige po. Wala may intention nga dautan. Gusto lang namo nga para sa iyang inyong kayuhan. Menu ano? Wala may diri para kuhaon si Clarissa para ulagin sila. Dili na mo na intensyon. Kuha kay gusto na mo nga bangan. Tapos mo kay gusto na mo may balaan jud kun sa ilang sitwasyon. Di ba naman na mo nagbinyo gid sila. Dili na mo intensyon nga gugpon sila, dili na mo intensyon nga bulagon sila. Oh, yeah. Mo ang makatabang unta pero naman na minyo naman gid si Clarissa, so mo na tong istorya. Wala may intensyon na dautan. Ang payo ko lang, huwag muna kayong mag-anak ha. Para hindi mahirapan sa pag-aaral. Ha? Oo, makadayon pa ba? Pakontrolon pa para dili anak. Tama po yun. Di ba? Payuhan mo siya, Nay, no? Oo. Kung ayoko na kay mauna akong kuan anak sa akong anak. O siya, sige po. Salamat, Tay. Salamat Dato. Thank you.
Thank you, Nay. Salamat. Ala, ikakasal ko na kayo. Akin ang mga kamay nyo. Magsama kayong mabuti, ha? Huwag kayong maghihiwalay. Kasi kayo ay pinayagan na ng mga magulang nyo. Ha? Huwag kayong mag-aanak agad muna. Ha? At kung magkaanak kayo, kailangan maging responsable kayo, ha? Pag-aralin, ha? Para di matulad sa inyo ba? Ha? Yung karanasan ninyong dalawa sa buhay, hindi na maranasan ng mga anak nyo, ha? Mahal mo ba talaga siya? Ikaw? Pangako, di kayo maghihiwalay. Palahubog mo, dili. Dili? Di man mag-inom, papa. Papa, di mag-inom akong bana. Di nagiinom ba na? Dili. Ikaw lang nagiinom? Hindi! Wala, sige. Pagsama kayong mabuti, ha? Akin na yung ano ba? Kanan? Ayan. Dili. Kamustoy. Yan. Kamustoy. Yan. Pagsamang mabuti, ha? Okay. Palakpakan natin bagong kasal. Wala na tayong magagawa, eh. Di ba? Magsama na lang kayong mabuti, ha? Okay, sige po mga kababayan, marami pong salamat. Again, respeto po. Huwag po natin silang husgahan kasi legal naman po yun sa kanila. Salamat po. Bye-bye. Salamat. Ayan, makikita ka. Big yungkin mo. Nakatawa to si Nanay Lorna. Ito pa isa. Nay, ka, Nay. Asawa na siya kung mapag-aaral pa din, ha? Ibig sa'yo. May balon na lang muna mo tayo. Gusto kong sponsor na paskilahon niya po siya. Isag ninyo na. Kung maskila siya, kung musugot ang sponsor, paskilahon siya, hindi siya dalawin dito sa buwan. Dito pa rin siya. Bukan siyang asa siya. Si Aileen. Si Aileen.